The Pod Network Entertainment. Paborito ko doon, merong isang Malaysian comedian na pumunta dito na nanood sila ni GB Labrador ng Going Bulilit. Tapos sabi ng Malaysian, what? A kid just died on TV? Tapos nagulat siyang ganon. Yung sinulat ko sketch about, ang location naman ng Going Bulilit ay sa beach, sa Boracay. So parang nagsiset siya ng world record. Nagsiset siya ng world record. Tapos, yun ang simula ng episode. Nandito tayo ngayon sa Boracay at magsiset ngayon ng world record ang isang pangalan si Dina. Siyempre mainstream, so ginawa kong pangalan niya, Dina Nahinga, gano'n. Si Dina. Tapos parang gumanon siya. Okay, magbabalik tayo. Tapos every time mag-commercial yung Going Bulilit, babalik dun sa event na yun na parang, okay, bago tayo mag-commercial, i-check natin. At ngayon, hindi na siya humihinga ng 1 minute 30 seconds. Palakpakan yung mga tao. Tapos babalik yung Going Bulilit, yung mga sketch. Bago mag-commercial, bago tayo mag-commercial, babalik tayo dito. At nandito pa rin, hindi na siya humingi ng 5 minutes, 30 seconds. Palakpakan lahat. Hanggang sa end na episode. Hindi siya humihinga ng 30 minutes. Tapos nakita mo, lumulutang na lang siyang ganun. So, may batang lumulutang na ganun na patay na. Welcome to Intellectual World with Victor Anastasio. I am a comedian of Comedy Manila at ito ang podcast ko, just my intellectual wild thoughts dahil minsan may kwenta, minsan wala. About comedy and everything about my life. Kagabi, napanaginipan ko na nagbe-brainstorm kami sa Going Bulilit. Sa mga hindi alam, kami kasi ni GB at ni Alex Calieja ay matagal na Going Bulilit. Siguro 8 years. 8 years, mga ganun. Hanggang makancel yung Going Bulilit. 8 or 7 years doon kami. At napanaginipan ko na nag-brainstorm. Medyo malungkot tong episode na to dahil pumanaw nga sa lung cancer si Sherwin Buenvenida. Ang tawag namin dyan sa Comedy Manila, si Sensei. Ang nagpauso niya si Nonong Balinan. So ito ay parang medyo tribute episode kay paring Sherwin na who fought. Meron din siyang nag-guest din siya dito at nag-guest ako sa podcast niya yata, yung Laban Lungs about lung cancer. Sensei ang tawag sa kanya ni Nonong. At bigyan natin ng credit si Sherwin Buenvenida at si Alex din Calieja dahil sila ang talaga naglaban sa concept na funny one sa Showtime. Na magkaroon ng, ang una nilang plano doon, parang PBB, pero mga comedian. So, funny house, parang ganun ang concept. And then, dahil alam naman natin, sa Philippine showbiz ngayon, ang kumikita na talaga yung mga drama, mga teleserye, mga soap opera, kahit sa Netflix, mga rom-com, di ba? Kumbaga lumipas na yung sitcom era. Nung lumaki ako, ewan ko kaedad ko kayo, puro yung mga Home Along the Riles, Bebote nga, Palibhasa Lalaki, puro mga sitcom yan. Yan ang mga highest rating. Tapos na overtake na ng mga drama, mga at iba pa. Pero dahil dun siguro, business naman ng television network, so napunta siya sa isang segment na lang ng Showtime, noontime show. At doon naging champion si Ryan Remsarita. At doon din sumali si Nonong Balinan. At nagtuloy-tuloy na si Nonong. Pumasok siya sa Showtime, and then nagustuhan siya ni Direk Bobot Mortis. Pinasok siya sa yung sitcom niya na John Lloyd nun, sorry Sherwin, nakalimutan ko yung title, pero basta yung sitcom ni Tony Gonzaga at John Lloyd, pinasok siya rin ni Direk Bobot at nag-PBB na siya, tuloy-tuloy na si Nonong, tagal na niya sa Provinciano, diba, dahil nagustuhan nga siya ni Direk Bobot Mortis. So, nagsimula yan sa efforts ni Sherwin Buenvenida at Alex Calieja. Naging writer din ako nun sa Showtime. Sa Showtime Funny One, tinulungan ko yung mga comedians mag-refine ng material bago sila ma-TV. Ayun, no? So, talagang alam kong kapuso ako ngayon, pero malapit din sa puso ko yung Kapamilya Network. And friends na sila ngayon, no? Friends naman na kami ngayon dahil nagko-crossover na from Star Cinema, and then, di ba yung Showtime, nasa GMA, friends na ngayon. Pero,
Yung experience ko nga dyan with Sherwin, kaya siya sensei, dahil yun, siya ang tumulong kina Rems, kina Nonong, sa material, tsaka of course, si, si Ricky, Roderick Victoria, pangalan niya, ang Batman and Robin yan eh, si Sherwin, tsaka ang gulo ko magkwento, no, na parang alam nyo lahat. Pero basta, sakay lang kayo. So background, una nga nag-showbiz sa amin or nag-ABS si Alex, tapos sumunod si GB. So nandun na sila sa Going Bulilit as writers. Tapos napanood ako ni Sherwin Buenvenida way back, 2010 siguro, 2009, sa isang Greenbelt 3 venue. Ang tawag doon ay Spicy Fingers. Yun ang isa sa unang venues ng comedy cartel at that time. Comedy cartel pa kami. Pero andyan na kami yan, si James, si Red. Yung absolute mega best of Comedy Manila ever since naman kami yan eh. So, andun na kami sa Spicy Fingers, isa siyang bar sa Greenbelt. So, nanood si Sherwin Buenvenida nun. Tapos, ang naalala niyang joke ay tungkol sa joke ko noon ay Starbucks. Tapos, parang inaasar ko yung mga probinsyano or something. Nakalimutan ko na eh. Ang naalala kong joke noon, parang pinaprank ko yung mga barista. Order ako ng Americano, tapos sabihin ko pa ng 3 points. So pag tinatawag ako, tall Americano, order ako ng black Americano na coffee. Hindi ko alam kung may ganon. Hindi mo na ako nagkakape. Tapos sabihin ko pa ako 3 points. Para sabihin ng barista, tall black Americano for 3 points. Tapos sabihin ko, that's racist. Yun yung joke or something. Tapos may nabanggit ako about probinsyano or something. Nakalimutan ko na eh. Pero yun ang tumatak daw kay Sherwin na tawan-tawa siya. Fast forward to 2-3 years later, nung nag-decide na ako mag-resign from my corporate treasury bond sales job sa Union Bank, yun ang una kong work. Mga 6 to 9 months yata ako walang trabaho nun. Sinubukan ako mag-real estate agent. Kumuha ako ng real estate PRC, Philippine Regulation Commission ID, para professional real estate salesman. Nag-top 6 ako doon. Yeah. Intellectual wall in the house. Tapos, 6 to 9 months later, pinasok na ako ni na GB, Alex, sa Going Bulilit writing team. Dahil nga, si Sherwin Buenvenida, yung writer na host ng Laban Lungs, who passed away, siya, napanood niya na nga ako. And then, dun na, parang instant respect, I think. Mutual respect. Dahil masipag naman ako noon, syempre, magsulat. Every brainstorm, nagdadala ako ng ideas about sketch or whatever. And instant yung rapport kasi ang dami ko throughout my writing career na nagsasabi na, alam mo, ayaw ko sa mainstream eh. Gusto ko yung mga gawa tayo ng sarili nating Hangover. Gawa tayo ng sarili nating Blades of Glory. Tangina. Yun ang laki ko na experience na parang tinitira nila yung mainstream writing, ABS-CBN yan, GMA yan. Tapos ang idea nila of an indie creative is gagayain lang nila yung sa States. Ang daming ganyan. Si Sherwin Buenvenida yung opposite. Kasi siya ay ABS-CBN ever since. Ang tagal niya na naging writer doon. Pero ang idol niya, Monty Python. And di nga, alam mo yun, napaka-rare sa isang mainstream. Sa utak ko, napaka-rare sa isang mainstream network na writer na ang idol ay Monty Python. Sina John Cleese, sina Terry Gilliam. Basta yung BBC pa nun, kung younger kayo, hanapin niyo yung Monty Python. Kung kaedad ko kayo, mga kuya niyo may kilala sa Monty Python or Tito. Pero ganun siya mag-isip out of the box. Ang naalala kong, ang dami naming sketch nun. Kasi itong episode na to, magre-reminisce ako ng mga sketch. Yung mga good times namin sa writer's room. Kasi hindi nakakwento masyado yan eh, no? Ito, behind the scenes naman na writer's room. So, ang Going Bulilit, ang director niya ay si Direk Bobot Mortiz. Ano rin yan? Icon din yan. As in, on-cam, big star yan. Fan nga yung parents ko nila eh. Nila Direk Bobot. So, naging director siya and producer. And then, yun, meron siya mga executive producer. May mga team na siya.
Na parang team niya na yon. Kung saan mang show gusto niya yung team niya, and si Sherwin yung kanyang right hand guy sa pagsulat. So si Sherwin ay head writer ng Going Bulilit, and then si Ricky Victoria ay ang creative head. So parang sila yung Batman and Robin eh. Na parang si Direk Bobot yung director and boss, and then sila yung creative team lagi. So ang dami naming nabuo nun kasi siya naman 7 or 8 years. At yun yung una kong work out of corporate na parang sinasabi ko nga na parang hindi ramdam, no? Kasi kumikita ka ng above minimum wage, tapos pupunta ako doon once a week. Mondays ang meeting namin noon, 4 p.m. Para sa batugang tulad ko, dream job talaga, pare. Tapos, nakabili pa ako ng condo nun katabi lang ng ABS. So, lalakarin ko lang. Alam mo yun? Di ba? Tapos, andun lang kayo. Ang mangyayari niyan, mag-uusap kami. Yung writer's room, karamihan dyan kwentuhan eh. Pero hindi yun, kasi syempre comedy show eh. So, kwentuhan nyo yan kung ano nangyayari sa pinsan nyo, ano nangyayari sa yung mga viral na trending, usap kayo, mga lalabas na Marvel fans yung mga writers na yun eh. Si GB, di ba, mahilig sa toys, alam nyo. And Batman and Superman pala. Batman and Robin ako ng Batman and Robin. Sorry, Sherwin. Sorry, Ricky. Batman and Superman sila. So, Batman and Superman silang dalawa. So, parang equal pala. Hindi Batman and Robin. So, Superman fans. And then, yung assistant director na anak ni Direk Bobot na sumusuporta pa rin sa amin hanggang ngayon, si Direk Frasco Mortiz, ay comics fans din. So, talagang meron silang, alam mo yun, parang bro interest na nag-align talaga yung mga comic fans, mga Marvel fans, mga film fans. So, ganun. Usap-usap, kwentuhan. Kung ano nangyari, health. Diyan ako naging, kasi ako yung youngest at that time eh. Siguro for a few years, several years, ako yung youngest. Ako yung bunso nila sa writer's room. So, every time meron sila sakit, namomotivate ako na, dapat pala uminom na maraming tubig. Dapat pala garlic. Kasi naririnig ko sa usapan ng writer's room yung mga sakit nila, sakit ni alam mo yun, kasi ako yung bunso. So kasama yun. And then, galing dun sa usapan nyo about real life, dun na bubuo yung mga sketch. At marami dyan, ay gino-joke namin na, ay pang Banana Sunday yan. Kasi Banana Sunday, yung pang mature, pang mga sexy, pang mga green jokes, mga double entendre na jokes. Alam ko kids show kami, pero puro kami adults. So, syempre marami rin nahahalong ganun na usapan na parang, alam mo yun, tapos sa mag-asawa or mag-girlfriend, parang, ay, pang Banana Sunday yan. So, yun yung, parte rin ng saya yun eh. Di ba? Kasi, maraming sketch. Sige, punta na tayo sa mga sketch. Ang pinaka-proud na sketch ko dyan, kasi yun nga maganda kay Sherwin. Talagang kahit gaano ka-weirdo yung sabihin mo sketch na alam mong malabong ilabas sa mainstream TV, susuportahan niya. Kasi, Monty Python fan siya eh. Tsaka yun ang gusto niya. Gusto niyang kumawala sa napaka-mainstream. And nagkatotoo yan kasi maraming mga nagsasabi sa Facebook noon na pag may lumalabas kaming satire, parang ito na lang ang satire sa TV ngayon, nanggagaling pa sa kids show. Like, may pinitch ako noon na sketch. Kasi nung unang panahon, ang sabog na naman na storyteller ko, no? Pero sanay naman na kayo eh. Storytelling. Dati, may mga 6 o'clock news. Parang daily show ng Pilipinas, isipin nyo. Di ba? May mga, isipin mo ngayon, about the administration, may mga, I guess meron mga Lord De Vera group ngayon. Pero iba yung sikok, mas hard-hitting yung mga dati daw. Alam mo yun? Yung parang, may names talaga, and, alam mo yun? So sabi nila, isa yung Going Bulilit sa mga naging satire. Kasi may sinulat akong sketch na satire na na-approve. Ang venue namin doon sa Enchanted Kingdom. Tapos, nagsulat ako ng sketch na nagbabump cars lang sila. Tapos na nagbump cars na isa lalaki, lumabas siya. Tapos may lumapit na isang parang pulis. Sabi niya, okay, congratulations. Ito na, lisensya mo from LTO. Approve ang pagdadrive mo. Parang ganyan yung point na parang hindi mo kahit, alam mo yun, mag-bump cars ka lang. Sige, may lisensya ka na. So, na-approve yung sketch na yun. And then, yun yung may nag-essay sa Facebook
Na parang, oh, this is such a good satire of our society about the lack of discipline and about the di ba? Saya. Paborito ko doon, merong isang Malaysian comedian na pumunta dito na nanood sila ni GB Labrador ng Going Bulilit. Tapos sabi ng Malaysian, huh? What? A kid just died on TV? Tapos nagulat siyang ganon. Yung sinunod ko sketch about, ang location naman ng Going Bulilit ay sa beach, sa Boracay. So parang nagsiset siya ng world record. Nagsiset siya ng world record. Tapos, yun ang simula ng episode. Nandito tayo ngayon sa Boracay at magsiset ngayon ng world record. Ang isang pangalan, si Dina. Siyempre, mainstream. So, ginawa kong pangalan niya, Dina Nahinga, gano'n. Si Dina. Tapos parang gumanon siya. Okay, magbabalik tayo. Tapos, every time mag-commercial yung Going Bulilit, babalik dun sa event na yun na parang, okay, bago tayo mag-commercial, i-check natin. At ngayon, hindi na siya humihinga ng 1 minute 30 seconds. Palakpakan yung mga tao. Tapos, babalik yung Going Bulilit, yung mga sketch. Bago mag-commercial, bago tayo mag-commercial, babalik tayo dito. At nandito pa rin, hindi na siya humingi ng 5 minutes, 30 seconds. Palakpakan lahat. Hanggang sa end na episode. Hindi siya humihinga ng 30 minutes. Tapos nakita mo, lumulutang na lang siyang ganun. So, may batang lumulutang na ganun na patay na. Tapos, yun yung punchline. Patay na siya. Tapos napalabas sa kids show. So, parang yun yung isa sa mga favorite ko. Isa naman sa mga favorite ko, pasensya na ngongo ngayon, no? Kasi, naawa ako kay Roger. De, joke lang. Meron ako si Pon. So, kung meron tayong sponsor dyan ng mga cold medicines or vitamins, hit me up. Yun lang. Isa sa mga paboritong sketch ko, na I think kay Sherwin ang galing, parang hinold up nila isang parlor. Nang-hold up sila ng parlor. Hold up to! Bigay niyo sa akin lahat ng pera. Ay, wala na po. Na-remit na yung pera. Pucha. O sige, gawin nyo na lang lahat sa buhok namin, yung mga mahal. Tapos yun, imbis na himold up sila, parang nagpa-hot oil sila, yung mga, sige, ano pa? Sige, parang hinold up nila in services. Yung parlor. Ano pa ba yung, isang sketch na, since kids show, hindi na palabas, si GB rin nag-isip. Sabi niya, paano kung merong isang, like, church event, alam niyo yung mga healing, miraculous healing. So may ganong event, tapos may isang lalaki, dinala siya ng asawa niya. Hindi niya alam kung bakit. Basta may mga healing na ganon. Oh, miracle! May gumaling! Tapos dinala yung lalaki, pumunta sila sa stage ng asawa niyang babae. Tapos yung lalaki, clueless. Pero alam mo yun, sumama na lang siya, tapos tinanong nung pastor, anong problema niya? Sabi ng asawa, hindi po siya tinitigasan, meron siyang erectile dysfunction. So parang sabi nung paring gano'n, sige, buong congregation, may pagdasal natin, titigas na! Tapos yun lang. Nagdadasal silang gano'n. Titigas na, in the name of our Lord. Titigasan siya. Sila lang, syempre pahiyang-pahiya. So parang tawa lang kami ng tawa sa writer's room. Alam mo yun, kahit alam namin hindi pwedeng ipalabas sa kids show, sabi nga ni Conan O'Brien sa isa niyang episodes, kailangan umabot sa ganung level of ridiculousness ang isang writer's room. Kasi nag-writer si Conan sa Simpsons, di ba? Sabi, kailangan umabot sa ganung level of uncensoredness ang isang writer's room bago sila makakuha ng good ideas. So, imbis na yung head writer or creative head na si Sherwin at si Ricky, sabihin nila na, huwag kayo mag-isip ng ganun, kailangan pang kids. Wina-welcome lahat. Alam mo yun, para malabas mo lang. Kasi brainstorm nga eh. Ang maganda sa room na to, fan din si Sherwin ng stand-up. At nag-stand-up din si Sherwin. Ang last na stand-up ko with him was recently lang sa Brick Wall. Last year last year lang ata or two years ago. Magaling siya kasi material-based. So, grabe. Siya yung passion talaga for writing. Marami rin kasi na nagsa-stepping stone lang sa writing to be a director or something, or alam mo yun, kasi yun yung available na work. Gusto nila maging director or artista pero walang, so mag-writer na lang sila. Pero si Sherwin talaga yung mahilig magsulat. As in, mahilig umupo sa laptop at hours on end. Yun ang hilig niya. So passion and skill niya talaga yun. So lumabas yun sa stand-up niya. Ang dami niyang, parang naalala kong joke niya about his cancer before was, sabi niya, parang, may cancer ako ngayon, so
ayoko naman gawing pang-awa o ano, no? Pero kung hindi kayo matawa, huwag kayong tumawa. Baka tumawa lang kayo dahil may cancer ako eh. Pero sabi ng doktor ko, masama sa akin pag malungkot. So, ewan ko. So, parang namumonsensya na ng crowd. Yun yung mga material niya. Talagang material-based siya magsulat ng jokes. Ang galing. Ah, meron pa siya joke na sa stand-up na to na sabi nila bawal pagtawanan yung mga may kapansanan. Depende eh. Depende. Kasi may mga kapansanan nakakatawa talaga. Yun, yung mga jokes niya. Tapos mayroon din siya idea noon na, alam mo yun, marami siyang premise na matalino eh. Like, sabi niya, kung mag-jokes tayo dito about going bulilit tungkol sa mga pangit, kasi may joke nga si GB na talagang pupunta kami sa MTRCB noon kasi offensive yung mga jokes namin. So, papapuntahin kami ng MTRCB to explain para pagalitan or something. So, sabi niya, feeling ko pag gumawa tayo ng jokes about pangit, walang magrereklamo. Kasi isipin mo, di ba, sino nga amin? Sino nga happy na-offend ako dun? So, ibig sabihin, pangit ka. Di ba? Sino magrarally ng mga, walang rally ng mga pangit. Di ba? And then, meron din siyang jokes noon si Sherwin na, napansin nyo, walang ngongo na magkakaibigan. Yan ang joke niya eh. Kung meron kang kailalang ngongo, walang ibang ngongo, parang naka-assign sila, isang ngongo lang per barangay. Yan yung mga jokes niya. So, kaya siya tinawag na sensei din kasi hindi lang siya magaling na writer at nagpo-produce siya ng mga shows noon. Meron pa kami sa YouTube, nandun pa rin, collab yung tawag. Gumawa kami ng mga sketch noon. So, napaka-prolific niya talaga sa creatives at lagi niya akong pinuput under his wing. Like, nakasulat ako noon ng isang screenplay sa ABS at that time dahil pinakilala niya ako sa isang producer. Yung mga ganun. And nag-meeting kami with a writer, bubuo kami ng isang online show. Uminom lang kami ng uminom na the whole night. Naglasing lang kami. Alam mo yun? Laging, and then ina-advise niya ako about my career. Alam mo yun? Iniintindi niya noon nung may meeting kami sa brainstorm and then may commercial ako i-shoot. Nahihiya ako magpaalam sa kanya and then iniintindi niya. Tapos sinabi niya at that time, okay, kota ka na. Maging writer ka rin. Alam mo yun, may ganung pag Big Brother na naranasan ko ever since Bulilit. Nagsulat din ako noon for Usapang Lalaki and iba pang sitcom, cable sitcom. Nagsulat din ako for Funny Kapare Ko. Narrative naman yun. So, naging writer talaga ako legit sa comedy noon eh. May narrative, may gag. So, nadaanan ko rin yun. Tapos si Sherwin nga yung parang tinitingala ako na, okay, someday baka maging head writer ako. Alam mo yun. Tapos nakabuo siya ng bahay at lupa dahil sa pagiging writer. So parang sinasabi niya lagi na may pera sa comedy, may pera sa writing. Yun, yung mga motivational na ganun. Tapos, siya rin yung alam mo yun, beyond comedy siya, naging sensei. Sa akin, at least. I won't speak for everyone. Pero, iba yung respeto ko talaga sa kanya nun eh. Tapos, kasi nga, siya yung nasa mainstream. Pero, pinaglalaban niya yung mga malabong idea. Naalala ko may episode kami noon sa Malaysia. Sa Malaysia, sa Legoland kami nag-shoot. May sketch ako na sinulat na parang horror na eh. Parang Twilight Zone, Black Mirror. Na naglalakad yung isang pamilya sa Legoland tapos unti-unti sila nagiging Lego. So, alam mo nang pagtaligo niya yung nanay, yung Lego na. Alam mo, parang horror na eh. Pero inapprove niya. Sige, sulat mo. Sinulat. So, na-approve yun. Siyempre, isa-strike down yun ng director or, alam mo yun, may final say si Direk Bobot. Pero being the head writer, pinasulat niya pa rin. So, saludo talaga. And then, nagkaroon din kami ng show no, na alamat ng ano, yun, masaya yun. Kasi, sorry sa sipon kung may mag-sponsor dyan ng vitamins or medicine, go ahead. Alamat lang siya na malabo. Basta walang sense. Yun yung time na nag-aano sila ng creative comedy eh. Siyempre si Sherwin involved din doon dahil Monty Python yun eh. Yung absurd, walang clear punchline. Alam mo yun, yung ibang klaseng comedy na parang alamat ng itlog, ganun. Tapos tungkol siya sa basta malabo. For example, alam mo ba, alamat na itlog? Kasi kunyari may isang tao, cameraman siya, tapos nagpipicture siya na ganun. Tapos, ano ba itong picture na to?
Walang laman. Oo nga, no? Itlog. Ano yung itlog? Parang basta ganun, malabo. Hindi ko ma-explain eh. Nagsulat din ako doon, masaya. Pero balik tayo sa Going Bulilit sketches. Ang dami talaga nun eh. Like, every time may viral, yun yung malalaman mo na influence ng internet eh. Kasi parang at that time, nauuna yung internet kasi sa TV. Pero pag mga TV kasi yung internet viral, di ba meron pa rin premium eh. Like for example, may viral sa YouTube, tapos makita mo sa Batang Quiapo, kasama nila Nonong tsaka James, may nagpapalegit pa rin yung TV eh. Pero yun yung time na ang dami naming ah, trends na dinaanan. Sina I'm a liar, kung naalala niyo ba yun? I'm a liar? You're telling me I'm a liar? Yung mga gano'n. Ano pa ba yung mga sketch na naalala ko noon? Yung mga scenes na nangyayari habang lindol. Kasi lagi lumilindol sa Pilipinas, di ba? Nagkaroon naman lakas na lindol. So parang sa barbershop, yung mga ganun lang na lighter end. Kunyari, okay, maganda na yung gupit mo, tapos lumindol, tapos nakat na ganun. Yun yung isa pa na propose na sketch. And then ang isa pa na hindi na produce kasi nga, ewan ko, masyadong dark. Ewan ko. Parang yung balitang bitin, parang ganun yung pinag-usapan namin eh. For example, isang dalaga ang nahanap sa Talahiban, nag-aaral para sa exam. Sana makapasa siya. Yung ganun, yung parang bibitinin mo yung news. Parang ganun. Hindi rin siguro na-approve dahil pambata kayo show, masyadong karumal-dumal. Pero gets yun, saya rin eh. Ang saya ng ganung usapan. Yung isa pa yung parang, isang lalaki ang nakitang lumulutang sa Ilog Pasig. Ang galing niyang magpigil ng hininga. World record siya sa Guinness World Records at nanalo siya ng 1 million. Parang ganoon, bibitinin mo. Tapos meron din isa na hanggang ngayon ginagamit ko pa rin na joke, na sketch din na pinopose. Salesman siya. Salesman. At itong mga ganito, minsan nakakalimutan mo na sino nakaisip kasi pag alam mo yun, nagdadagdagan sa brainstorm, yun yung masarap eh. Masaya. Oo nga eh, tapos ito, tapos ito. Oo nga, tapos ito. So, real estate agent siya, nagbibenta siya ng bahay. Tapos sasabihin niya gano'n, ito maganda yung granite yung countertop niyan eh, granite yan sir. Tapos pagpasok niya sa kwarto, oo, may tao dyan eh. Oo, na-murder yan eh. Baril, limang baril yan eh. Tapos kumalat yung dugo dyan. Tapos dito sa bintana, bay window. Excuse me, ano yung sinabi mo? Ano sir? Yung sinabi mo? Just now? Granite yung countertop. Hindi, yung pagkatapos nun. Yung bay window. Hindi. May sinabi ka eh. Ano po sir? Hindi ko... Anyway, sige, move on po tayo, sir. Move on tayo. Ito, dito, bababa tayo sa garahe. Ito. Yung garahe po niyan, 2 cars pwede dyan. 2 cars. Tsaka electronic po yung gate niyan. At tsaka dyan po, may napakamatay dyan eh. Tapos dito po, may maganda maid's room. Ano sinabi mo? 2 cars po, 2 car garage. Hindi, pagkatapos nun, may sinabi ko eh. Automatic yung doors? Hindi, pagkatapos nun, yung maid's room. Di ba, parang ganun yung sketch. Na parang yung real estate agent, ayaw niya sabihin na may karumal-dumal na nangyari doon sa bahay na yun. So, di ba? And limitation din doon, in-explain niya ni Sherwin, kasi bata nga na may actors mo. Yung mga ganung delivery, syempre may cadence yung bata, so baka hindi kayanin ng mga 5 to 12 years old. May mga subtle, Pero ganun, ang dami lang memories na beyond the writer's room. Ang paborito ko pa noon, pag darating na yung pagkain. Kasi may certain allowance of meals. Sabihin na natin, kunwari, 150 per meal. Ganyan. And si Direk Wobot, mabait siya dahil ini-exceed niya yun, pare. Nagbabanapol kami. Alam mo yun, spoiled yung mga writers kay Direk Wobot. At syempre sa production nung Going Bulilit. Naalala ko pa minsan, kami Chinese, hindi ko lang sabihin yung brand ng restaurant, no? Basta yung lahat ng binabalot nila sa crispy lahat, tapos fried, tapos may sauce. Pagkatapos nung inanto kami lahat, para totoo pala yung betchin. As in, inanto kami lahat. Isip mo, brainstorming yun, tapos nakagayon lang kami lahat. Para tayo na drugs. Totoo pala yun. Yung mga memories, sa darating nga yung pagkain, and then, may merienda, may dinner, alam mo yun, spoiled yung creatives nun. Kaya rin tumagal yung show. Kasi, at saka yun, tinanggap nila yung batang tulad ko, and then after nun, may dumating na mas bata sa akin, kabatch ng kapatid ko. So, welcome sila sa fresh perspectives, fresh sketches.
mga far out sketches. Yun, malaking bagay nga yun dahil sa leadership ni Sensei Sherwin. Kaya, ang dami ko pa memories with him na yung nagsara na Tomato Cake sa Katipunan, hindi ko alam kung naabutan niyo yun. Technically, doon nabuo yung idea ng Comedy Manila eh. Sa Tomato Cake, along Katipunan Extension, yung malapit sa Banapol. Siyempre, imbitayan namin si Sherwin noon. Dinihinom kami ng 3 grande na, hindi grande eh, mucho. Ay, hindi rin mucho eh. Basta yung grande ba, 500 ml na Red Horse. Siyempre, bata pa ako noon, umiinom pa ako ng malakas. Diba? Yun lang. Inom lang kayo doon. Uwi kayo ng 4 a.m. Kasama si Sherwin, kasama niya yung mga stand-ups. Parang malapit siya talaga sa comedians. And alam niya mag-manage ng tao. Parang may respeto ka as boss. Pero at the same time, after, tropa rin eh. Alam mo yun. Excuse me sa sipon ko, no? Ang last nga is, gines niya ako dun sa nakalimutan ko talaga yung title ng sitcom, sorry. Ni John Lloyd tsaka ni Tony. Parang Happy Family Happy. sorry, Sherwin. Gines niya ako doon, tapos kupal ako, alam mo yun. And then after nun, nag-inuman pa kami sa hotel room, kasama isang writer, si Waki. Good times lang. Tapos parang ang common theme namin, bakit hindi tayo mga bayo. Parang ganun lang. Sipong may kabayo ka, pare, angas mo nun, no? Tapos nangangabayo ka, sa opisina, di ba? Angas nun. Parang yung iba naka-Ferrari. Anong laban? Naka-Ferrari yung katabi mo, ikaw may kabayo ka, di ba? Yung mga ganong sabog lang na usapan. Tapos, ayun. Siyempre, parang kuya rin siya in terms of yung pag nagsusulat ako sa ibang show, di ba? Parang may political aspect naman lahat ng trabaho eh, di ba? So parang kakwentuhan ko siya and sabihin niya, ito yung diskarte dyan. Alam mo yun? Maraming gano'n na pagbi-Big Brother, hindi lang sa writing. Naalala ko rin sinabi niya na, alam mo yung property na pinag-uusapan na-realize ko, pag maghintay kang bumili ng bahay or condo, tataas lang eh. So parang kailangan mo na maglakas ng loob. May mga ganun life advice eh. Ganun. And then, hindi lang siya talaga sa magkano iniipon mo. Kailangan talaga palakin mo yung kita mo. Kaya sipag niya mag-pitch ng mga shows, gumawa ng mga side project. Diba? Talagang, prolific talaga. Ayun. Kaya, napanaginipan ko nga siya kagabi. Tapos yung gumising na naman akong umiiyak. Malabo yung panaginip. Malabo talaga mga panaginip, no? Kasi akala mo ang ganda ng naisip mong joke. Tapos parang wala palang sense, no? Kasi naisip ko, parang ang panaginip ko, parang may isang pasta place, tapos sakto, kasi Jamaican sila. So parang pangalan ng place, Rasta Pasta. Parang Rasta Pasta. O nga, ba't wala pa nakaisip no? Kasi Jamaican yung pasta, di ba? Pag-isip mo, nga pala, Italian yun, walang sense. Alam mo yun? Pero mga ganun, tapos napanaginipan ko kagabi, nandun sa writer's room si Tina Fey. Alam mo yun? Kasi nung writer ako, syempre, ganun nga eh, looking back, ganun yung mindset ko talaga. Kung ano yung opportunity, so seryosohin ko. I-hone ko yung skills ko doon. So parang at the time na writer ako, nanonood ako lagi ng SNL, pinag-uusapan namin about other sketch shows, Whitest Kids You Know, basta marami kami na pag-usapan noon na sketch show na obscure. Na ang ganda, may isa pang sketch noon. Nakalimutan ko yung title niya, pero ang ganda rin. Bawat writer noon may kanya-kanyang show na nadidiscover na obscure na sketch show na parang pwede kang kumuha ng inspiration or parang kung gaano ipupush yung envelope na sketch writing. Meron isa doon, American sketch show yata or British yata. Parang gun enthusiast siya. Tapos every time may hinahandle siyang baril, makikita mo tinitigasan siya. So makikita mo yung pants niya, gumaganon. And this is the M16 rifle. Tapos pag binaba niya, mababa uli. Yung mga ganong sketch, ganda eh. So, ganun ka-creative yung pinaghuhugutan namin. Parang, and then meron ding, medyo overtime na, no? Pero marami talaga ako fun memories sa writer's rooms namin. Meron pa noon, iba-ibang presidente yung pinagdaanan namin. Dumaan kami kay Noy, inabutan ko pa si GMA or something. Basta, and every time, may mga sketch kami about the president. Tapos, dun kami napapagsabihan na, okay, itong presidente na to ay medyo hindi comedy fan, medyo napipikon siya. So, wag muna. May mga ganun kami sa meeting. Kasi, mainstream nga naman.
and malakas yung ano mo sa culture, pop culture, current events sa bansa. So parang nakikita yung ginagawa mo. Unlike stand-up comedy, kami-kami lang naman, di ba? Tayo-tayo lang. Relatively small community. Nun, parang okay, nakakatawa yung pitch na yan tungkol sa presidente, pero wag muna. Alam mo na. Alam mo na. Nakikita tayo. Parang ganun. Marami rin ganung events. So masaya. Masaya talaga yung time na yun. Looking back. Hindi nga ako nag-resign doon hanggang sa nagsara na ABS and na-decommission yung show, na-cancel na yung show, etc. etc. So talaga malungkot kami lahat. Kasi naging ayoko naman maging showbiz na sumaging family, no? Naging talaga, yung unit group ni Direk Bobot, parang very welcoming. GMA na linabas yung sitcom na yon kung saan ako nag-guest nung pandemic. Pero same pa rin. Same producers, same writers. So parang homecoming reunion siya in a way na saya. At I think hanggang ngayon, dinirevamp yata ng Linggo yung Bulilit. I think same team. Hindi na ako ganun ka-updated. Pero nanood si Direk Frasco, yung anak ni... Parang nagde-name drop lang ako, no? Hindi ako nagde-name drop na parang marami kaming kilala. Na parang fun memories ko lang talaga kasi. Na tinulungan talaga yung stand-up. Gaya nga sinabi ko at the start of the episode. And nanood pa si Direk Frasco ng Music Museum. So talagang comedy fans sila. Talagang The Boys lang alam mo yun? The Boys. The Boys of Comedy. Napakasaya. Ayun, sabay-sabay nang sumasukses lahat. Luckily, sa mga viewers, mga nakikinig ng podcast, nanonood ng shows, maraming salamat. Yun lang. Very, very fun memories of waiting for the dinner sa Goyang Bulilit kasi, alam mo yun, Army Navy chicken, hindi pipitsugin eh. Banapol, yun, cake, alam mo yun, birthday mo, may cake ka. Alam din nila, mahilig ako sa matamis. May mga Jayco Donuts, alam mo yun, ang dami kong recommend na brands dito. Alam nyo, kung brand owner kayo or agency, nakikinig kayo ng podcast, grabe yung potential talaga ng podcast sa ads. Kasi I can imagine, sinabi ko lang yung Jayco, maraming mag-iisip ngayon. Thousands mag-iisip ngayon. Thousands of listeners. Kung anong tagal mo na hindi nakatikim, kakain sila. So imagine yung potential na podcasting. Pag-isipan nyo yan at mag-sponsor na kayo ng mga podcasts dito sa TPN, na Pod Network. Yan lang. Very nice episode. Sana nag-enjoy ka sa nostalgia ko. Ayun. Thankful ako sa show na yun, sa opportunity na yun na makatrabaho si Sensei Sherwin. Tribute episode man. Kung nasaan ka man ngayon sa Comedy Heaven, kasama na Comedy Gods, kasama na yung Monty Python. Nag-shooting din kami na Sherwin eh. Mahilig sa shooting yun eh. Doon ako sa kanya eh. Pinashooting niya kami sa target range. Yun lang, yung mga hobbies. Guys' hobbies. You know what I'm saying, pare? Guys' hobbies yun eh. Di ba? May mga tips din na ganun. Hindi lang talaga stand-up eh. Hindi stand-up, hindi writing. May mga life tips din siya na parang kuya ko siya. Tapos, yung dominant eye ko pala kaliwa. Pare. So, kanan kasi ako eh. So, pagka nag-shoot akong ganyan, kailangan ko pa iganon yung mata ko. So, pwede pala akong maging left-hand shooter. Yung mga ganung little things. Yun lang. Maraming salamat. Ayun, salamat sa mga listeners. At syempre, salamat din kay Sensei Sherwin. Salamat kina team ng Going Bulilit dun sa na yun. Hindi ako naghanap ng trabaho dahil sa episode na to. Talagang, ang saya lang talaga ng era na yun eh. Imagine mo 3 stand-up comedian plus si Sherwin, 4 na stand-up comedian technically sa isang writer's room. Tapos, ayoko na mag-drop ng mga pangalan, baka may makalimutan ako eh. Pero, yung mga all-star yun na mga comedy writing sa ABS. Solid talaga yung grupo ngayon. And nag-crossover din eh. Marami akong nakilala dyan na nag-fast na stand-up. Si Waki, kung alam niyo yung kanta namin ni Ali na Living the Filipino Life at pinakamalamig na rap song sa buong daigdig featuring Janoy Danao. Si Waki Acosta nag-produce nun. Writer din yun. Talented talaga yung mga tao dyan eh. Hindi ko lang na-meet yung mga writers sa Kapuso Station dahil dumating ako doon artista na. So, mas nakilala ko yung mga on-cam people. Pero I'm sure yung mga writer doon, kanya-kanya rin, alam mo yun, mundo and everything. Pero yun, kaya nung nagsara yung ABS, katabi ko lang yung condo.
natakot ako na bilang kapuso makisali sa rally. Ginawa ko na lang, gumawa ako ng Instagram stories na kunwari, bibili ako ng ice cream. So, dumaan ako doon. Kasi, yun yung quiet na lang secret to. Patapos naman yung episode. Siyempre, delikado ka nun. Pag sumali ka, baka madama yung ibang stations nung pinasara yung ABS meron nung noise barrage along ABS, katabi lang yung condo ko. So, kunwari, bibili ako ice cream. Instagram stories, bili tayo ice cream. Tapos nakibusina na rin ako. Traffic! Napaka-traffic dito. So, naki-noise barrage na rin ako. Pero, bibili na ako ice cream. Alam mo yun? Tineko naman. Nakakalungkot talaga nung pero nag-survive naman sila. Ayan, nagkaroon sila ng mga bagong shows and everything. Dahil sabi nga ni Sherwin, hindi mawawala ang creatives. Dahil sa atin ang gagaling yung content. Lipat lang yung content, sabi niya. Siya yung nagbibigay ng hope na ganun in dark times. Kasi, kunyari, nalaos yung TV. Sabihin natin, kailangan pa rin manood ng tao, di ba? Doon tayo sa YouTube. Di ba? Nalaos sa YouTube. Doon tayo sa Netflix. Nalaos sa Netflix. May Amazon. Parang ganun Ingrained sa tao, kailangan nila ng storytelling, kailangan nila ng entertainment. So, ganun. So, again, thankful ako na nakilala ko si Sensei Sherwin at thankful ako din na na-include ako sa show na yun. At yan, tuloy-tuloy pa rin ang Comedy Adventures. Speaking of Comedy Adventures, August 16, Erwin Theater, Quezon City. As of this recording, nasa mga 1/3 na tayo. Kaya natin to. Of the theater. Punta lang kayo sa tickettome.net for tickets or sa Instagram at Victor Anastasio. Pag-usapan natin ang episode na to. May mga questions kayo. Gusto nyo makakuha ng behind the scenes chismis sa writer's room or whatever. Showtime Go and Bulilit, whatever. Yun, makichismis tayo sa Telegram group or Facebook group. Ang link niyan ay nasa description ng episode na to. Peace out! Maraming salamat sa pakikinig ng Intellectual Walk with Victor Anastasio. Till the next episode. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual. The Pod Network Entertainment.